No, I brought friends. You didn't bring me here. I brought myself. I chose to come here. And I can leave when I want. What are you doing? I'm fighting back, you grievous, festering ass wound. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang supernatural horror, psychological thriller film na tinatawag na Black Phone 2. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 1957 sa Colorado, tumawag si Hope sa isang payphone sa Camp Alpine Lake. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang numero na nakaukit sa yelo sa kanyang kakaibang panaginip. Nang subukan niyang alamin kung sino ang kausap niya, puro static lang ang naririnig niya. Biglang naging matinis ang ingay at agad niyang pinutol ang tawag. Noong 1982 sa Denver, binubugbog ni Finney ang isang bagong bata na patuloy na humihingi ng awa. Hindi tumigil si Finney hanggang sa sumigaw ang kapatid niyang si Gwen sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Gwen si Finney kung ano ang nangyari, kaya sinabi ni Finney na siya ang sinimulan ng ibang bata. Lumalabas na nakilala si Finney bilang matapang matapos niyang talunin ang isang serial killer na kilala bilang Grabber 4 na taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, lumapit kay Gwen si Ernie, ang kapatid ng isa sa mga biktima ng Grabber. Inanyayahan niya si Gwen na sumama sa isang konsyerto, at pumayag siya. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Finney kaya lumabas siya upang manigarilyo. Paulit-ulit niyang naaalala ang traumatizing na pangyayari at ini-imagine ang Grabber na nakatayo sa kanyang likuran. Sinubukan ni Gwen na alamin ang kalagayan niya, ngunit tumanggi si Finney na pag-usapan ito. Sa Camp Alpine Lake, dumating si Felix kasama ang ibang mga bata, umaasang masaya ang kanilang bakasyon. Ngunit natapos siya sa pagtakas sa kagubatan nang simulan siyang habulin ng Grabber. Aksidenteng nadapa si Felix at ginamit ng Grabber ang pagkakataon upang patayin siya sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang katawan gamit ang kutsilyo. Itinapon si Felix sa lawa at kiniskis niya ang letrang W sa yelo. Sa sandaling iyon, nagising si Gwen, na ipinapakita na panaginip lang iyon. Habang tumutunog ang telepono, binuksan ni Gwen ang pintuan at sa tingin niya may nakita siyang kakaiba sa kabilang kalye. Nawala ang kanyang iniisip nang tawagin siya ni Finney, na nagsabing naglalakad siya sa pagtulog muli. Sinubukan ni Gwen na ipaliwanag na masamang panaginip lang iyon, ngunit ibinalik siya ni Finney sa kama. Kinabukasan, nag-research si Gwen tungkol sa supernatural na pangyayari sa aklatan ng paaralan at tinukso siya ng ibang mga babae na tinatawag siyang bruha. Nang dumating si Ernie upang dalhin ang tiket sa konsyerto, sinabi niyang ang ganda na naniniwala si Gwen sa mga kababalaghan at ipinakita ang tarot cards na binibenta ng kanyang lola sa kanyang tindahan. Alam ni Ernie na ang mga panaginip ni Gwen ang nakatulong upang matagpuan ang mga katawan ng mga biktima ng Grabber, at hindi komportable si Gwen sa paksang iyon, ngunit tiniyak niya na gusto niya ang kakaiba. Pagkatapos ng klase, pumunta si Finney sa tindahan at narinig ang tunog ng payphone. Sinasagot niya ito at sinabi, "Sorry, I can't help you," bago mabilis na isara ang tawag. Lumalabas na sira ang telepono. Sa Camp Alpine Lake, sumali si Kel sa karamihan ng mga aktibidad at nakipagkaibigan sa marami. Isang gabi sa kagubatan, hinabol siya ng Grabber, madaling nahuli at pinutol ang kanyang katawan gamit ang palakol. Ang ilang bahagi ng katawan ay sinunog habang ang natitira ay itinapon sa lawa. Kiniskis ng espiritu ni Cal ang letrang B sa yelo sa tabi ng W. Nagising si Gwen dahil sa tumunog na telepono, kumpirmadong panaginip muli iyon. Lumabas siya at nagulat nang makita ang katawan ni Cal sa bakuran. Naguguluhan at nababahala, sumakay si Gwen sa kanyang bisikleta patungo sa lumang bahay ng Grabber at pumasok sa cellar sa pamamagitan ng isang maliit na bintana. Mayroong itim na telepono doon, at nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ni Hope sa nakaraan, tugma sa flashback sa simula. Napagtanto ni Gwen na pareho silang nananaginip ni Hope, ngunit sa halip na mga letra, numero ang iniukit ng bata. Gusto niyang malaman pa, ngunit biglang pinuno ng static ang tawag at naputol ito. Nang lumingon si Gwen, nagulat siya nang makita ang multo ng kapatid ng Grabber. Sinabi nito na hindi siya dapat nandyan habang bumubukas ang pinto ng cellar at nagsimulang tumunog ang telepono. May bumaba sa hagdan, ngunit si Finney lang pala iyon, na hinahanap ang kanyang kapatid. Sinabi ni Gwen sa kanya ang tungkol sa pakikipag-usap kay Hope, na lumalabas na ang kanilang ina noong bata pa.
Akala ni Finny panaginip lang iyon at dumura sa lupa bago sila umalis. Nakita ni Gwen ang isang pamphlet para sa Camp Alpine Lake at sinabi na dapat maging counselor sila para maimbestigahan ang lugar, ngunit tumanggi si Finny. Narinig sila ng kanilang ama na si Terence at nakilala ang Camp Alpine Lake bilang lugar na dati ring pinagtatrabahuhan ng kanilang ina. Binanggit din niya na nagsara ito noong 1958 at hindi niya gusto ang ideya ng Christian camps. Kalaunan, nahikayat ni Gwen si Ernie na sumama sa kanya sa camp. Hindi gusto ni Finny si Ernie, kaya nagpa siya siyang sumama upang protektahan siya. Pagkalipas ng ilang oras ng pagmamaneho, nakarating sila sa isang lugar na natatakpan ng nyebe at nakita ang maraming aksidente sa kalsada. Sa huli, hindi na makita ang daan sa unahan, kaya sinabi ni Finny kay Ernie na huminto sa kotse. Siya ang tatakbo sa unahan para bantayan ang daan at susundan lang siya ng kotse. Natagpuan sila ni Mustang, na ginabayan sila patungo sa camp gamit ang flashlight. Sa camp, nakilala ng tatlo ang tiyuhin ni Mustang na si Armando, na manager din. Ipinaliwanag niya na hindi darating ang mga bata bukas dahil hindi pa lilinisin ang mga daan hanggang matapos ang bagyo. Habang papunta sa cabin, nakita ni Finny ang isang payphone. Pinuntahan si Gwen sa kwarto ng mga babae at sina Finny at Ernie naman sa dorm ng mga lalaki. Wala silang nakitang tao maliban sa staff. Mabilis na nakatulog si Gwen at nagkaroon muli ng bangungot tungkol sa nakaraan. Kasama si Spike sa bandang camp at siya rin ay napatay. Sa yelo, idinagdag niya ang letrang H sa tabi ng iba bago hatiin ang kanyang mukha. Nagising si Gwen at nakarinig ng mga kalat-kalat na tunog sa ilalim ng katabing kama. Sa labas, naninigarilyo si Finny nang marinig niya ang tunog ng payphone. Nagsimulang lumapit siya sa telepono at huminto ang tunog. Ngunit nang lumayo siya, muling tumunog ito. Sa pagkakataong ito, naabot niya ang telepono at sinagot, "I can't help you," bago isara. Ngunit muling tumunog ang telepono, at nang subukan ni Finny na umalis, mas lumakas ang tunog. Sinagot niya ulit ito at narinig ang static, kasunod ang boses ng grabber na nagsasabing, "Hello, Finny." Agad niyang pinutol ang tawag, ngunit sumara ang pinto ng booth at hindi niya ito mabuksan kahit ilang ulit niyang sipa. Muling tumunog ang telepono, at sinipa rin ni Finny ito, kaya nahulog ang handset. Sinabi ng boses ng grabber na ang impyerno ay hindi apoy, kundi yelo, dahil walang nasusunog tulad ng lamig. Sa loob ng kwarto, nagpa siya si Gwen na tingnan sa ilalim ng kama at natakot nang makita si Felix. Agad siyang umatras ngunit nahawakan siya ni Cal, na nag-init ang kanyang kamay sa braso ni Gwen. Natakot na si Gwen at sinubukang lumayo habang papalapit ang mga bata, at nakita si Spike na lumalapit sa bintana upang buksan ito. May lumitaw na iba sa likod niya at binasag ang bintana, na hinati ang mukha ni Spike. Habang sumisigaw si Gwen, sa wakas ay bumukas ang pinto ng telepono. Tumakbo si Finny sa kwarto ng babae at ginaising si Gwen. Nag-breakdown siya at sinabi na parang nababaliw siya, kaya sinikap ni Finny na aliwin siya. Pagkatapos alagaan ang paso, tumanggi si Gwen na matulog mag-isa at sumama kay Ernie sa kanyang kama. Hindi pa rin siya makatulog at humiling kay Jesus na protektahan siya mula sa mga bangungot. Narinig ni Ernie ito at nag-usap sila tungkol sa relihiyon, nagbonding dahil parehong nagmula sa mga relihiyosong pamilya. Ipinaliwanag ni Gwen na may mga kakaibang panaginip rin ang kanyang ina at ito ay nakapagpabaliw sa kanya, kaya natatakot siyang mangyari rin ito sa kanya. Pinakalma siya ni Ernie at halos maghalikan sila, ngunit pinutol sila ni Finny at pinatulog ang dalawa. Kinabukasan, nagalit si Finny kay Gwen dahil sinabi niya kay Ernie ang lahat ng nangyayari. Ipinunto ni Gwen na kailangan nila ng tulong at ipinakita ang paso sa braso niya bilang patunay na hindi lang panaginip ang nangyari. Habang nag-aalmusal, sinaway ni Armando si Gwen dahil natulog siya sa dorm ng mga lalaki at tinanong ang tatlo kung bakit sila nandyan dahil hindi niya pinaniniwala ang gusto nilang maging counselors. Ipinakita ng magkakapatid ang litrato ni Hope at agad siyang nakilala ni Antonio bilang counselor. Naalala niya ito ng mabuti at labis na nalungkot nang marinig na nagpakamatay ito 7 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Armando sa mga bata na tawagan ang kanilang pamilya para kumpirmahin na maayos sila at gamitin ang telepono sa opisina. Nang banggitin ni Finny ang payphone sa labas, sinabi ni Armando na sira na ito ng higit 1 dekada. Pagkalabas ni Armando, sinabi ni Finny sa iba na tumunog ang telepono kagabi at narinig niya ang grabber. Bigla, tumunog muli ang payphone, kaya tumakbo si Finny upang sagutin ito. May static na narinig, kasunod ang boses ng isang batang lalaki na nagsasabing malamig at hindi sila dapat nandyan.
Lumitaw ang tatlong multo sa paligid ng booth habang patuloy na humihingi ng tulong ang batang nasa telepono. Hindi makita ni Finny ang mga ito at patuloy siyang nagtatanong ng detalye, ngunit hindi maalala ng mga bata. Nagsimulang hampasin ng mga multo ang booth at nawala lang sila nang isara ni Finny ang tawag. Kalaunan, nakatanggap ng tawag si Terence mula kay Gwen, na nagpapatunay na maayos silang lahat. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa bagyo kaya tumawag sa kaibigan upang humiram ng snowplow. Nakilala ni Gwen at Ernie ang mga staff na sina Kenneth at Barbara at tinanong kung may mga libro tungkol sa kasaysayan ng camp. Maingat ipinaliwanag ni Kenneth na brochures lang ang meron sila, ngunit napakarod at mapanghusga ni Barbara dahil natulog si Gwen sa dorm ng mga lalaki at madalas manampa. Nang tanungin ng dalawa tungkol sa 3 patay na bata mula sa nakaraang taon, sinabi ni Barbara, "Good Christian people don't discuss such horrible matters." Nagsimula silang magtalo ni Barbara, kaya hiniling ni Kenneth sa mga bata na umalis sa opisina. Gabing iyon, nanaginip si Gwen na sinasagot ni Hope ang telepono. Nakipag-usap din siya sa 3 patay na bata na humihingi ng tulong. Malapit sa kagubatan ang multo ni Felix, at sinubukan siyang sundan ni Gwen, ngunit nawala ito nang magsimulang bumagsak ang pulang balahibo mula sa langit. Tumangala si Gwen at nakita ang jacket ni Felix sa lupa habang nakamasid si Spike malapit doon. Bumagsak ang isang palakol sa puno at nagsimulang dumaloy ang dugo. Isang kakaibang tunog ang nagpagising kay Gwen, at nakita niya ang pinto ng dorm na pinagsarado. Nakita rin niya ang kanyang ina na nakatingin sa kanya. Lumabas si Gwen at nakita si Felix, kaya sinimulan niya itong sundan. Kasabay nito, nagising si Finny dahil sa tunog ng telepono. Ginaising niya si Ernie at sinabi na bantayan ang kanyang kapatid habang sinasagot niya ang tawag. Nakita ni Gwen ang parehong bata, ngunit pinili niyang sundan pa rin si Felix. Narinig ni Finny ang boses ng grabber sa telepono, ngunit hindi niya nakita ang multo malapit sa booth. Ipinaliwanag ng grabber na bumalik siya upang maghayganti sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng mahal ni Finny, dahil pinilit ng bata ang grabber na patayin ang sariling kapatid. Nakapasok si Ernie sa dorm ng mga babae at nakita itong walang tao, kaya tumakbo siya upang humingi ng tulong sa staff. Dinala ni Felix si Gwen sa mess hall at sinundan niya ang liwanag papunta sa kusina, kung saan bumukas ang mga oven at lumitaw ang malalaking apoy. Bumagsak ang ilang kagamitan at nakapukaw ng pansin ng mga adulto ang lokasyon ni Gwen. Biglang lumabas ang multo ng grabber mula sa dilim at inatake si Gwen gamit ang palakol. Ginamit ng grabber ang sinturon sa kanyang mga binti upang mapatambo siya at muling umatake. Ngunit nang mablock ni Gwen ang palakol, sinubukan niyang gargarin si Gwen. Pumasok ang mga adulto at si Ernie sa kusina at nakita si Gwen na nahihirapang huminga sa sahig, ngunit hindi nila makita ang grabber. Itinapon ang katawan ni Gwen sa pader at narinig ni Finny si Barbara na sumisigaw, kaya tumakbo siya sa cabin. Itinapon si Gwen sa mesa at iniikot sa ere bago itulak patungo sa oven. Nahawakan ni Ernie ang kanyang mga binti upang pigilan siya. Nang subukang tulungan siya ng mga adulto, lumipad ang mga kagamitan mula sa estant upang atakihin sila. Nakaiwas si Mustang at tinulungan si Ernie hilahin si Gwen pabalik. Dumating si Finny, kaya bitawan ni grabber si Gwen at nawala sa dilim. Pagkatapos gisingin ni Finny si Gwen, nagtipon ang lahat sa chapel at ikinwento ni Gwen ang mga batang nakita niya sa panaginip. Nakilala ni Armando ang mga paglalarawan, sinabi na hindi niya tigil na hinanap ang mga ito. Ipinakita niya sa kanila ang litrato noong huling taon na bukas ang camp. Kasama si Hope sa mga counselor, at nakilala ni Finny ang grabber sa staff. Nagulat si Armando at ipinaliwanag na si grabber ay isang maintenance guy na tinaguri ang Wild Bill Hickok dahil suot niya ang sinturon gaya ng gunslinger. Napagtanto ni Gwen na ang initials ni Wild Bill Hickok ay tumutugma sa letra na nakita niya sa panaginip at napagpasyahan niyang dito nagsimula ang grabber sa pagpatay. Napansin ni Armando na nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa camp 4 na taon na ang nakalipas, at itinuro ni Finny na iyon ang taon na napatay niya ang grabber, kaya ang espiritu nito ay nakalaya upang bumalik dito. Naisip ni Gwen na kumukuha ng lakas ang grabber mula sa takot ng kanyang mga biktima dahil hindi payapa ang kanilang mga espiritu. Kaya kailangan nilang hanapin ang mga katawan ng bata upang mapalaya sila. Hindi hininga ng pulis ang lawa dahil ito ay nagyelo noong panahon ng mga pagpatay, ngunit naalala ni Armando na may kagamitan si Bill para sa ice fishing, kaya pwede siyang gumawa ng butas. Nagkasundo ang grupo na pumunta sa lawa sa umaga. Pumunta si Armando sa opisina upang kunin ang larawan ng mga bata at nakarinig ng kakaibang tunog.
Lumingon siya sa labas at nakita ang isang snowman, ngunit inisip niyang ginawa iyon ni Mustang. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumugtog ang radyo ng static, kasunod ang boses ng grabber na nagsasabing, "You made me kill my brother." Sinabi ni Armando na hindi niya pwedeng panatilihin ang mga bata magpakailanman. Pumawi ang ilaw. Nang kunin niya ang flashlight, narinig niya ang tunog ng thud at lumingon upang makita ang maskara ng grabber na gawa sa dugo at nyebe sa bintana. Sinasabi ng boses sa radyo, "I want to hurt you." Sumagot si Armando na ibabalik nila ang bata. Tinawag ang boses na Bill. Galit na sinabi ng grabber na hindi iyon ang pangalan niya at hinampes ang bintana bago mawala. Sa umaga, hinanap ng grupo ang buong lawa, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nahanap. Sa gabi, sinabi ni Finney at Ernie kay Gwen na magpapalit-palit sila sa pagbabantay sa kanya habang natutulog kung sakaling magkaroon siya ng panibagong bangungot. Nagsimula si Gwen na mangarap tungkol sa isang paperboy na si Billy. Habang nagtatrabaho ito, dinukot siya ng grabber sa kanyang itim na van, na ipinapakita na ito ang kanyang unang biktima sa bayan. Nakita ni Hope ang memoryang ito sa kanyang panaginip, at nakilala niya ang grabber bilang Wild Bill mula sa camp. Sa totoong buhay, nagsimulang maglakad sa pagtulog si Gwen, ngunit pinabalik siya ni Ernie sa kama. Nagpapatuloy ang panaginip at nakita ni Gwen si Hope na umaalis sa kama. Sinundan niya ang kanyang ina papunta sa bahay ng grabber kung saan nakita ni Hope ang isang bata sa cellar. Sinubukan niyang umalis upang tawagan ang pulis, ngunit nahuli siya ng batang grabber at hinayla papasok sa van. Lumitaw din ang multo ng grabber at pinilit si Gwen na sumama sa van. Habang nasa biyahe, sinabi ng multo ng grabber kay Gwen na dinala siya bilang kabutihan dahil gusto niyang malaman ang katotohanan bago matapos ang lahat. Huminto ang van sa bahay ni Gwen at kinailangan niyang makita ang bangkay ng kanyang ina na nakabitin sa garahe. Lumalabas na hindi siya nagpakamatay, pinatay siya ng grabber at pinatunayang nagpakamatay siya. Umiiyak si Gwen habang natagpuan ni Terrence ang kanyang asawa at nag-breakdown. Nang ilabas ng grabber ang palakol, nagsimulang tumakbo si Gwen sa paligid ng bahay at pumasok sa hagdan, ngunit napunta siya sa cellar ng grabber. Nagsimulang tumunog ang itim na telepono at sinagot ni Gwen ito, naririnig ang tinig ni Felix na nagsasabing magtago. Tumakbo siya papunta sa banyo at nakita ang butas sa pader na patungo sa isang pinto. Pinalo ni Gwen ang pinto ngunit hindi ito bumukas, at sinaksak siya ng grabber sa braso gamit ang palakol. Damyugo rin siya sa totoong mundo. Nakita ito ni Ernie at nagbabala sa iba, ngunit hindi nila siya magising. Nagawa ni Gwen buksan ang pinto at nakita si Felix. Isinara niya ang pinto habang tumakbo si Gwen papunta sa lawa, kung saan naririnig niya ang mga kaibigan na sumisigaw ng kanyang pangalan upang gisingin siya. Patuloy na naghahanap si Armando sa lawa at sa wakas ay nakita ang katawan ni Felix, kaya sinimulan niyang basagin ang yelo. Bigla, lumitaw ang payphone malapit kay Gwen at tumunog. Sinagot niya ito at narinig ang grabber na nagsasabing kailangan niyang ipagtanggol ang sarili mula sa mga nagnanais kunin ang kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang grabber sa likod ni Armando at nagsimulang basagin ang yelo. Gusto ni Gwen tumulong, ngunit hindi niya mabuksan ang booth. Nabasag ang yelo at nahulog si Armando sa nagyayelong tubig. Nang subukang umakyat, itulak siya ng grabber pababa gamit ang paa. Habang patuloy na pinapalo ni Gwen ang pinto ng booth sa panaginip, nasapak niya si Finney sa totoong buhay. Sinira ng grabber ang salamin at hinawakan ang phone cord upang simulang sambitin si Gwen. Iniikot din niya ang katawan ni Gwen, na umiikot tulad ng topspin. Damyugo ang katawan sa buong kwarto bago nagawa ng mga lalaki na pigilan siya. Binuhusan ni Mustang ng malamig na tubig ang mukha ni Gwen, ngunit hindi pa rin siya nagigising. Patuloy na sinasabi ng grupo kay Gwen na lumaban. Sa panaginip, naririnig ni Gwen ang mga boses nila sa telepono, at nag-concentrate hanggang sumabog ang booth, na nagtapon sa grabber pabalik. Ipinahayag ni Gwen na sa panaginip, may kapangyarihan rin siya, kaya sinipa niya sa ulo ang grabber bago magising. Tumakbo ang lahat sa lawa at nailigtas si Armando sa tamang oras. Nakumpirma niya na natagpuan na niya si Felix. Kaya nagkasundo ang grupo na bumalik sa umaga para sa dalawang natitirang bata. Pagbalik sa camp, nagulat sila nang makita si Terrence na dumating gamit ang snowplow. Handa na si Finney na umalis kasama ang kanyang ama, ngunit tumanggi si Gwen dahil gusto niyang tapusin ito. Nagkaroon ng pagtatalo, at tinawag ni Gwen ang dalawang lalaki sa kanilang pagkukulang sa pagharap sa trauma sa halip na labanan ito. Ipinahayag din niya ang tunay na nangyari kay Hope, na nagpa siya sa kanila na manatili.
Ginugol ng grupo ang buong susunod na araw sa paghahanap sa natitirang 2 bata ngunit wala silang nahanap. Biglang nakatulog si Gwen at lumitaw ang grabber na nag-skate sa lawa. Sinubukan ni Gwen tumakbo ngunit nahulog sa butas, na nagdulot ng pagbasa sa kanyang totoong katawan. Hinampas ng grabber si Kenneth gamit ang palakol at hinayla sa buong lawa, na nangyari rin sa totoong mundo. Bumangga ang katawan ni Kenneth kay Barbara at nagdulot na siya'y matamba, kaya ang mukha niya ay nabunggo sa yelo. Habang patuloy na hinahampas ng grabber si Barbara at Kenneth gamit ang palakol, nakakita si Gwen ng ilang bar aisles sa ilalim ng tubig. Sinipa niya ito at sa wakas natagpuan ang huling 2 katawan sa loob. Hinampas ng grabber ang yelo sa paligid ng butas upang basagin ito, at nahulog din ang rescue cable. Pagkatapos, tumalon ang grabber upang isalibot ang kanyang sinturon sa leeg ni Feeny at sinimulang halikan siya. Tumalon sa tubig si Parents at tinulungan si Gwen ilabas ang mga bar aisles sa ibabaw habang itinutulak ni Feeny ang grabber palayo. Nagsimulang manalangin si Gwen, na sa wakas ay nagpapalaya sa mga kaluluwa ng mga bata. Sa panaginip, nagsimulang lumabas ang mga katawan mula sa yelo at napahinto ang grabber nang mahawakan ang kanyang bukong-bukong. Hinarang ng 3 kaluluwa ang kanyang daraanan, at tinamaan ni Gwen ang kanyang ulo gamit ang palakol bago alisin ang kanyang maskara. Nataranta ang grabber hanggang lumitaw si Feeny sa likod niya at paulit-ulit na sinipa ang kanyang ulo sa yelo. Pinutol ni Gwen ang binti ng grabber upang palayain siya mula sa kamay ng skeleton, at itinapon nila ang kanyang katawan sa lawa kung saan sa wakas siya namatay habang itinulak siya pababa ng 3 bata. Pagkagising ni Gwen, hinalikan niya si Ernie. Kalaunan sa camp, tumawag si Armando sa mga pamilya ng mga bata upang ipaalam na natagpuan na nila ang mga katawan. Narinig ni Gwen ang tunog ng payphone, at nang sagutin niya ito, narinig niya ang kanyang ina na bumabati sa kanya sa pagligtas sa mga bata. Tiniyak ni Hope na ang mga panaginip ay hindi sumpa at sinabi na mahal niya ang kanyang mga anak bago isara ang tawag. Ipinasa ni Gwen ang mensahe kay Feeny at sa wakas, umalis ang magkakapatid kasama ang kanilang ama. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si YT Mark Gamer, Yasser Inda, TJ Gaming PH, Gulangski, Charles Igana, Aaron Tubal, AWAP TV Official from Bolhoon Cebu, Franco Xavier Adina from Bataan, Hesni Vergara from Masbate, John Ramirez from Masbate, Rosie Santos from Japan, at Sambayan Brando from Bacandalawan Imus Cavite. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.